Larger crowds are expected to visit the Manila North Cemetery today as the Undas break begins. For latest, we have mobile journalist Merimon Reyes on the ground. Merimon, meron na ba tayong data kung ilan na yung mga bumisita so far at anong oras yung peak hours na makikita natin marami yung pupunta dyan? Angela, hello. So far, good morning. As of 9 o'clock a.m., nasa 6,000 na ang bilang ng mga bumisita o mga pumunta dito from 5 a.m. to 9 a.m. Pero ang nasabi sa atin dito ng mga nagbabantay rin sa Manila North Cemetery, usually daw ang peak season, ang peak day talaga nito is auno, which is tomorrow. Pero kapag ka ngayong araw, bandang hapon daw hanggang paggabi. Kasi yung iba raw, nagpapahupa raw ng init ng tanghali. Yung iba naman, nauna na raw nitong October 29, October 30. Pero yung mga gusto pa rin naman daw manatili doon sa kalendaryo ng Undas, usually by the afternoon daw. At bukas, maagang-maaga, hindi na raw kailangan hintayin pa yung tanghali para makitang marami ang tao. Kaya ngayon sa likuran ko, may nakapilang 50, nasa 50 yan na mga e-trike para sa libreng sakay dahil kaya pa talaga nilang daanan itong paligid ng Manila North Cemetery. Over 54 hectares ito Pero bukas, hindi na raw kakayanin nung mga services ng libreng sakay ng e-trike kasi itong luwag ng likod ko ngayon, bukas panigurado, siksikan at dikit-dikit na ang mga tao. Pero dito sa likuran ko ngayon, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga bumibisita and yung screening na ginagawa dito ng mga nagbabantay. Marami sa mga nakita na nating nakumpiska, yung mga flammable na material tulad ng pabango, ang sigarilyo, bawal, ang vape, bawal. Ganyan sila karami. So far sa isang table pa lang ito. And sa mga tinitingnan din nila dito, yung dami ng bit-bit nila, bawal din ang maiingay na bagay tulad ng mga instrumento, gitara, sound speaker, yung mga sound systems, bawal yun. And even yung mga matatalim na bagay, ang alak, bawal din. And iba pang mga bagay na maaaring magdulot dito ng kaguluhan. Merimon, kamusta na yung perimeter ng area ng dyan sa where you are? Is the traffic starting to build up? Anong oras yung magiging peak ng traffic dyan? So far, starting noong October 30 kasi until November 3, meron na talagang road closures na inoobserbahan na dito. Kasama na dyan, for example, yung kahabaan ng Blumen Street dito sa labas natin, mula Bonifacio hanggang Aurora Boulevard, sarado yan. Ang Dimasalang mula Retiro hanggang Calavite Street, ang Maceda mula Makiling hanggang papuntang Dimasalang, ang southbound lane ng Dimasalang Bridge sarado rin ito, and even yung side ng bahagi ng Aurora Boulevard from Felix Huertas Road papuntang Tandang Sora, dito yon. Ito yung side na to ng Chinese General Cemetery. Sarado na yan. Ang pinapapasok na lang nila kung sakali raw ng mga motor o kaya sasakyan, yung mga empleyado ng ospital, yung mga kailangan lang daw maihatid dito sa bungad, pero the rest hindi talaga na nila pinapayagan, pinapaikot na nila. Ang isa pang naobserbahan natin dito, 0 vendors na talaga dapat sa loob ng Manila North Cemetery, pero meron pa rin nagpupwesto ng kanilang mga table, nagbebenta sila ng siomai. Even tulad yan, naririnig nyo, may mga nagpe-page dito mula sa pulisya, and maraming beses silang rumonda at pinaligpit itong mga vendor, pero after ilang minutes, kapwesto sila ulit para magbenta. Yeah, Merimon, I was wondering saan dinadala yung mga confiscated items, no, na mga bawal dyan. I believe yung mga used water bottles, pwede na yung itapon, i-recycle. But what about yung mga like speaker, gitara na sinabi mo bawal din ipasok? Oh, Angela, may number tagging sila na nilalagay. So for example, meron i-confiscate dito, and kumbaga ayaw i-surrender talaga, kumbaga hindi pwedeng maipatapon na lang nung bibisita yung gamit nila. May number yun, para pagkatapos nila bumisita, dito rin naman ang exit, maaari nilang kunin yung kanilang mga confiscated items dito. Bukod doon sa mga ipinagbabawal na nakagamitan na dadalhin dito, bawal pa rin ipasok ang mga pet natin. Ito yung nagbibigay daan lang din dahil sa dami rin ng mga taong inaasahan. Same go din doon sa last year, bawal din ang pagpasok ng mga pet. So, abiso na lang din sa ating mga kapatid na mga fur moms o fur dads dyan, bawal po ang mga pet sa Manila North Cemetery. Merimon, kung pupunta ako dyan at dadalhin kong kotse ko, saan ko iiwan? I mean, how far is the parking? Yeah. Oo, actually dito kung makikita nyo, yung iba, may gas station dito sa kabaan ng Blumen Street. Meron doong isang lote. Merong mga parking boys na nag-aabang. At sila mismo yung tumatawag na meron dito, pwede ang motor, so, pwede dito ang sasakyan. Makikiusap ka, pero may bayad na kasama yun. Pero meron din namang mga designated na parking areas na bukas ito sa kalsada ito. For example,
From P. Guevara, mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard, yung side na yun, maaari raw paradahan. From Felix Huertas mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard. And from Oroquieto Street mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard, yung side na yun lang ang maaaring paradahan. Nung pumunta rin kasi tayo dito, napadaan din tayo dun sa isang side ng, yung Padimasalang Bridge, yung isang side nun, yung Padangwa. Marami nang hinuhuling mga sasakyan na nakabalandra lang doon. So, ibig sabihin, meron lang talagang designated parking spaces na kabilang itong mga kalsadang nabanggit Merimon, natin. yung binanggit mo, these are allowed by both LGU and MMDA kasi minsan kahit pinapayagan ng LGU, MMDA nahuhuli. Oo, yun yung huling abiso na nakuha natin. Ito talaga yung maaaring pagparkingan ng ating mga kapatid na motorista. Pero sa mga nakausap din natin, especially mga traffic enforcers sa labas, hanggat maaari raw mas maganda mag-commute na lang. Kasi ang problema, bagaman may ilang mga parking spaces sa paligid ng Manila North, pahirapan pa rin lalo bukas sa dami ng mga pupunta. Marami pa rin namang umiikot dito ng mga jeep, mayroon din namang mga taxi, pero hindi nga lang makakalapit ng sobra dito sa Manila North. Alright, thank you, Merimon Reyes, for that report.